Mga ka-homeowners, ikaw ba ay nakabili na ng bahay mula sa isang government housing project? O kaya may nag-aalok sa'yo nito? O di naman kaya'y nangungupahan ka sa isang bahay mula sa gobyerno? Sa video pong ito, samahan niyo ko upang ating kalkalin ang legalidad at restriksyon ng pagbebenta at magpapaupa ng bahay mula sa isang government housing project. Tara, samahan niyo ko. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang mahalagang paksa para sa mga interesadong bumili ng bahay at lupa sa isang government housing project dito sa Pilipinas. Maaaring ito'y direkta mula sa gobyerno o mula sa isang awardee. Pag-uusapan natin ang mga batas tungkol sa pag-qualify bilang isang awardee at ang mga restriksyon sa pagbebenta o pagpaparenta ng na-award na bahay at lupa. Mahalagang malaman ang mga bagay na ito upang masigurong legal ang transaksyon. Ano nga ba ang mga batas sa pagiging karapat-dapat bilang awardee? Ang mga government housing project ay may mahigpit na batas upang masiguro ang mga benepisyong ito ay makarating sa tunay na nangangailangan ng abot-kayang pabahay. Narito ang pangunahing batas at regulasyon na gumagabay sa pagiging kwalipikado ng isang awardee. Ang Republic Act 7279 or Urban Development and Housing Act of 1992. Kilala rin bilang RA 7279, ang batas na ito ay nag-uutos na ang mga pamilyang may mababang kita at walang sariling bahay o lupa ang pangunahing binibigyan ng benepisyo ng mga pabahay ng gobyerno. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing alituntunin. Una, pagkamamamayan o citizenship. Tanging mga Pilipino lamang ang maaaring maging kwalipikado sa government housing project. Antas ng kita o cost of living. Ayon sa RA 7279, tanging mga pamilyang may mababang kita o iyong hindi kayang bumili ng lupa o bahay sa market rate ang kwalipikado. Susunod ay walang pag-aari. Ang mga aplikante ay hindi dapat nagmamay-ari ng anumang residential na ari-arian o lupa upang maiwasan ang pag-abuso at masiguradong makararating ang mga benepisyo sa tamang tao. Pagbebenta o pagpapaupa ng na-award na ari-arian. Matapos mag-qualify at makuha ang isang government housing project, ang mga awardee ay may mahigpit na restriksyon sa pagbebenta o pagpaparenta nito. Ang pangunahing layunin ng mga restriksyon ay panatilihing abot-kaya at para sa mga nangangailangan ang mga ari-arian. Ang mga pangunahing batas na mamamahala sa mga restriksyon na ito ay kinabibilangan ng RA 7279 na nagpapataw ng mga restriksyon sa pagbebenta o pagpapaupa ng mga awarded na ari-arian upang maiwasan ang espekulatibong bentahan. Partikular na mga alituntunin ay ang mga sumusunod. Minimum holding period. Karaniwang ipinagbabawal ang pagbebenta o paglipat ng pag-aari sa loob ng 10 taon mula sa pagkakuha nito. Tinitiyak nito na mapupunta ang mga ari-arian sa mga tunay na nangangailangan ng pabahay. Ano naman ang mga restriksyon sa pagpapaupa? Bawal. Bawal magpaupa ang mga awardee sa panahon ng holding period. Dahil ang layunin ay para ang awardee at ang kanilang pamilya ang tumira dito. Ano naman ang mga gabay ng National Housing Authority? Pinapalakas ang NHA
na namamahala ng maraming government housing projects, ang mga restriksyon na ito, ayon sa mga gabay ng NHA, kailangan tumira mismo ang awardee sa ari-arian. Ibig sabihin, ay bawal nila itong paupahan. Kung lalabagin ang mga ito, maaaring makansela ang kanilang award at mabawi ang ari-arian ng gobyerno. Ano naman ang mga parusa sa paglabag? Ang paglabag sa mga restriksyon tulad ng pagbebenta o pagpaparenta ng ari-arian bago matapos ang holding period ay may malubhang parusa. Isa na rito ay ang pagkansela ng pagmamay-ari. Maaari itong mabawi ng gobyerno kung nilabag ng awardee ang mga restriksyon. Pagkansela ng award, maaaring kanselahin ng NHA ang award at i-re-award ito sa ibang kwalipikadong aplikante. Ngayon, kung kayo ay interesadong bumili talaga ng lupa at bahay sa isang government housing project, paano nga ba bumili ng mga ito matapos ang restriction period? Kapag tapos na ang restriction period, tandaan niyo po kapag tapos na, maaaring ibenta o ilipat ng awardee ang ari-arian sa legal na paraan. Kung interesado kayong bumili mula sa isang awardee sa ganitong kondisyon, narito ang mga hakbang. Suriin ang pagsunod sa mga restriksyon. Kumpirmahin sa ahensya ng gobyerno, gaya ng NHA o Pag-ibig Fund, kung natugunan na ng awardee ang lahat ng kondisyon at kung tapos na ang restriction period. Ihanda ang mga kailangan na dokumento. Kapag nasigurong pwedeng ilipat ang ari-arian, siguraduhin may mga sumusunod na dokumento. Una rito, deed of sale. Formal na kasulatan ng bentahan sa clearance mula sa ahensya ng gobyerno. Ang ilang ahensya ay maaaring humingi pa rin ng clearance bago aprubahan ang bentahan. Transfer Certificate of Title. Kailangang i-update ang titulo sa isang pangalan para formal na mailipat ang pagmamay-ari mula sa awardee. Sundin ang proseso ng titling. Parehistro ang deed of sale sa Registry of Deeds. Bayaran ang kaukulang buwis at ipa-update ang tax declaration sa inyong pangalan. Ang mga restriksyon sa pagbebenta at pagpapaupa ng na-award na ari-arian ay pinatutupad upang masigurong magamit ang government housing para sa mga tunay na nangangailangan. Kung interesado kayong bumili ng ganitong ari-arian, siguraduhin natugunan ang lahat ng legal na kondisyon at tapos na ang restriction period. Sa ganitong paraan, may iwasan ang anumang problema sa inyong transaksyon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At kung kayo man ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking FB page, please do subscribe, follow, like and share at i-click na rin ang notification bell upang ma-update sa mga susunod pang mga video. Kita-kits!